Isa pa sa nagustuhan ko sa Fortress 160 is sobrang komportable niya. Ayan, paahon na. Overtake pa tayo niyan. What is up mga kosa? Let's go head to head na agad tayo between Fortress 160 and Maxi 160 from Bristol Motorcycle. Engine performance, specs, features, and comfortability, and kamusta ang gas consumption nito. Para sa itong nasubukan na scooter, parehas tong maganda. Kaya honest review lang tayo mga boss. So hopefully makatulong tong video na to. At napakarami nagre-request nito sa live natin kanina and sa mga previous vlog natin sa comment section. Shoutout sa inyo lahat mga bossing. Let's go na agad. Let's start sa makina mga bossing. Parehas silang single overhead camshaft, single cylinder, 4-stroke at parehas itong 4 valves. And parehas din silang electric fuel injected. Mas lamang si Fortress 160 pagdating sa max power and max torque. And may hybrid power assist din si Fortress 160. Mas lamang si Fortress 160 sa max power and max torque. Pagdating naman sa shock sa likod mga bossing, si Fortress ay regular dual shock absorber oil dump. Pagdating naman kay Maxi 160, ang kanyang suspension sa likuran ay shock absorber with sub-tank built-in. Now let's talk about dimension mga bossing. Si Fortress 160 ay may dimension na 1945 by 755 by 1230 mm for the length, width, and height. Ngayon si Maxi 160 naman, ang kanyang dimension for the length, width, and height ay 1980 by 762 by 1335 mm. So ibig sabihin mas mahaba, mas mataas at mas malapad talaga si Maxi 160 kumpara kay Fortress 160. Sa ground clearance at seat height naman ni Fortress 160 at Maxi 160 ay meron tayong 140mm para kay Fortress, 755mm sa seat height ni Fortress, 138 kg kay Fortress. Kay Maxi 160 naman is medyo lower tayo ng konti, 130mm lang ground clearance, seat height niya 746mm, mas maliit din, and weight niya mas magaan din, 137 kg. Kaya mas masarap iliko-liko ng konti si Maxi 160 at komportable ang upuan dahil sa mababa ang ground clearance nito at seat height kumpara kay Fortress 160. Sa harap naman tayo mga bossing, pareha silang naka-front telescopic standard suspension na heavy duty, pareha silang loaded ng hydraulic disc brake, pareha din silang loaded ng dual channel ABS at traction control system. Naka-dual pot caliper si Fortress 160 at single pot caliper naman si Maxi 160. At ang wheel at tire size naman ni Fortress 160 ay mas malaki kumpara kay Maxi 160. Meron itong 110/80/14 while si Maxi naman ay 110/70/13. So may pagka-low and wide profile talaga tong si Maxi 160. Sa mga ilaw naman tayo mga bossing, si Fortress 160 at si Maxi 160 ay parehas lamang naka-LED lighting sa headlight at taillight at signal light. Ang advantage lamang ni Fortress 160 ay naka-projector na po ang kanyang headlight. Pero parehas to maangas at unique ang kanilang mukha. Ito naman ang color digital panel or dual digital panel ni Maxi 160. Pretty much standard naman, and may mga pa-bonus pa na icon tulad niyang mga idling start and stop system, merong RPM icon, and fuel consumption icon pa siya, check engine oil icon, and then yung temperature icon. Ito naman ang TFT display panel ni Fortress 160 na napaka-futuristic at napakadaming specs. Alam nyo na yan. Meron tayong tire pressure monitoring sensor icon dyan. Meron tayong battery meter. Meron tayong orasan. Meron tayong gas consumption meter, RPM meter, check engine, fuel gauge, temperature gauge. Siyempre, meron ditong interface. Pwede mong connect dito yung cellphone mo, phone mirroring, GPS, and then Bluetooth, kompleto yan. Meron din tong hybrid power assist icon. So dito talagang walang panama si Maxi 160 sa specs nitong si Fortress 160. Parehas din silang merong front compartment pocket na malaki. Ito nga lang si Maxi 160 ay pwede mong ilock yung kaliwang front compartment niya. May USB charging port din, and of course keyless system na rin po itong si Maxi 160. Tapos add ko pa dito na pwede mong gawing manual yung iyong susian. So meron siyang manual key system, yan po yung susi niya, and smart keyless system. Dual kumbaga. Syempre si Fortress meron ding dual compartment pocket na malaki at may USB charging port din. Yun nga lang, syempre keyless system lang po ito, wala po itong manual key system. Pero panalo naman to sa specs talaga kumpara kay Maxi 160. Tignan nyo naman, adjustable din ang brake lever. Meron din siyang handbrake na wala kay Maxi 160. At may hazard button din ito. At yung mga buttons niya ay talagang partner na partner dun sa specs na meron siya. These two scooter have the same displacement but different engine design. Pareha silang maliksi sa paahon at sa kurbada,
Pero syempre, lagi namang may lamang sa lahat, di ba? Para sa akin, mas masarap sa kurbada at sa diretsong kalsada, si Maxi 160. Sa paahon na kalsada, si Fortress 160 naman dahil may hybrid power assist ito. Pagdating naman sa medyo rough road condition na kalsada, kay Fortress 160 pa din ako dahil medyo mataas ang ground clearance nito compare kay Maxi. Sa gas consumption, 40 to 43 kilometers per liter si Fortress 160 and si Maxi naman ay 38 to 40 kilometers per liter. Yan ang gas consumption ko mga tol. So, mas magaan kayo, mas titipid ang gas consumption. Yung opinion ko para dito sa dalawang to ay hating-hati kaya ganito ako mamili. Kung ikaw ay rider na pasok sa work lang at ride sa Marilaki sa linggo, masaya ka na dun sa pang diretsong kalsada lang at gusto mo speed at forma, dun ka sa Maxi 160. Pero kung ikaw naman ay rider na pasok sa work and then adventure ride sa linggo, patag na kalsada, konting lubak, tapos medyo techy ka pa sa mga specs, alam mo na kung sinong pipiliin mo. Malamang Fortress 160 na yan. Parehas ko naman silang naiakit ng bundok, nailubak at nairekta sa lahat ng kalsada dito sa norte at good performance naman sila. Pero syempre iba pa din yung mas mababa ang ground clearance dun sa medyo mas mataas. Kaya I suggest kung ma-adventure ka na konting lubak, go for Fortress. Pero kung gusto mo ng speed, forma, go for Maxi 160. So ang price nga pala nito is halos 1,000 or 2,000 pesos lang ang difference. Si Maxi 160 ay nasa 138,800 pesos lang. At si Fortress 160 naman ay 139,900 pesos. Para sa akin, parehas tong panalo at sulit kasi naka-dual channel ABS to parehas with traction control system parehas and parehas pa itong may magagandang specs tulad ng mga adjustable brake lever, handbrake, mataas na windshield, malaking fuel capacity tulad ni Maxi 160. So kahit anong piliin mo dito, parehas kang panalo. So yung dalawang scooter na yan na Fortress 160 at Maxi 160 ay parehas pang mabibili sa Bristol Motorcycle. Yung Fortress 160 available na yan sa kanila, pwede ka nang kumuha. And then si Maxi 160 naman is sobrang bago pa yan sa market kasi 2025 model po yan at pwede ka na rin mag-pre-order. Once again, this is Vlog Nico. So hopefully nakatulong tong vlog na to para sa inyo. Comment nyo kung ano napili nyong scooter. Let's go! Kung gusto nyo ng full specs ng dalawang to, check nyo na lang yung link sa description. Let's go!